Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Good afternoon! Iyon ang bungad ni Daniel pagkamulat ko ng aking mata. Ngisi-ngisi ito na wari masayang masaya. Good afternoon, Daniel. Akmang babangon ako ng kusang napahinto sa pagkilos. Sumigid ang sakit sa aking gitna na dahilan kung bakit labis ako ng lamig ngayon. Natural lang yan, wife. Gusto mo bang magpunta sa banyo? Ang suot kong damit ay ang t-shirt nitong puti na suot niya kanina. Sa tingin ko, ay wala rin akong panloob ngayon. Tumango ako sa tanong nito. Mabilis naman itong bumangon at inalalayan akong makatayo. Pero masakit talaga. He's big. No doubt na rin kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Nang makita nitong hirap talaga akong kumilos, ay binuhat niya na ako patungo sa banyo. Nang makaupo ako sa toilet bowl, ay sinabi ko rito na iwan niya na ako. I'll stay here. Hihintayin kitang matapos. Labas ka na muna. Nahihiya ako. Pakikuha mo na rin yung salamin ko. Okay. Hinalikan nito ang noo ko saka ito lumabas sa banyo. Nakaihi na ako kahit mahapdi nang makabalik ito. Inabutan pa nga ako nitong ngiwi-ngiwi. Are you okay? Ani nito na lumuhad sa harapan ko. Isinuot niya sa akin ang salamin ko. Tumango naman ako. Nakapaghugas na ako kaya naman nang alalayan ako nitong tumayo ay dumiretso kami sa lababo, nagtoothbrush at sipilyo. Sa buong duration sa CR ay nakaalalay ito sa akin. Ito pa ang nagpunas ng basa kong mukha. Bumalik kami sa silid ko na todo alalay pa rin ito. Ipaghahanda muna kita ng pagkain para makainom ka ng gamot. Tumango ako rito at nagpasalamat. Humiga muna ako at pakiramdam ko ay lalagnatin ako. Hindi ko na malayang nakatulog ulit ako. Nang gisingin ako nito ay may nakahanda ng pagkain. Hindi ka ba busy? Tanong ko rito. Mamaya ko na lang gagawin yung mga inuwi kong trabaho. Aasikasuhin muna kita. Malambing ang tinig na ani nito. Inalalayan ako nitong makatayo hanggang sa makarating kami sa couch. Sa center table nakaset up ang pagkain. May beef steak, konting rice, soup at fresh fruits. At napaka-thoughtful naman ng asawa ko. Kumain ka na ba? Tanong ko rito. Busog pa ako sa kinain ko kanina. Playful na ani nito sa katingin sa dibdib ko pababa sa hita ko. Naunawaan ko ang tinutukoy nito kaya nanulis ang ngusong sinamaan ko ito ng tingin. Hindi naman ito nakakabusog. Reklamo ko rito. Ang cute mo talaga. Napaka-inosente talaga ng asawa ko. Natatawang ani nito saka sinimulan akong subuan. Ako na. Kaya ko naman eh. Ako muna ang mag-aalaga sa'yo. Hindi ko na napigil ang mapangiti at pagmasdan ang gwapong mukha nito. Ramdam ko na sa ginagawa nito ay tanggap talaga niya ako. Daniel, hindi ka ba nahihiya na ako ang asawa mo? Out of nowhere ay natanong ko rito. Bakit naman kita ikahihiya? Ang perfect kaya ng asawa ko. Sira, seryoso nga kasi. I'm serious here. Wala akong reason para makadama ng hiya. Thank you ha. Usal ko rito. Hindi enough yan. Kiss ko? Nanulis pa ang uso nito, sabay pikit. Hindi ko alam bakit wala akong naramdaman na pag-aalinlangan ngayon. Humalik ako sa pisngi nito. Hindi sa labing nakausli. Pwede na rin, sabay kibit balikat at muli akong sinubuan. Habang pinapakain ako nito, ay nagkukwento ito ng mga ginawa nito sa company. Kumusta si Uncle Javier? Tanong ko sa aking asawa. Wala akong balita sa uncle ko na yon, lalo't hindi pa ako nakakauwi sa bahay. Hindi niya matanggap na ipinagkatiwala ng ama mo sa akin ang negosyo, but don't worry. Kayang-kaya ko naman siya. Palagi kang mag-iingat. Hindi ko rin naman inaasahan na mangyayari to. Malapit kong uncle si Uncle Javier.
Palagi iyong nasa bahay, nakikita kong madalas sa kwentuhan ni Daddy. Carmela, hindi lahat ng tao mananatili sa kung paano mo sila nakilala. May mga instances na nagugulat na lang tayo dahil lumalabas ang tunay nilang katauhan. Sarili mo lang ang pagkatiwalaan mo. Ikaw rin, I trust you. Umiling ito pagkaabot niya sa akin ng baso. No, Carmela, I'm not perfect. Nangako ako sa'yo at sinisigurado kong gagawin ko ang lahat para matupad iyon. Pero may mga times na tiyak kong madidisappoint kita. After all, hindi naman ako perfecto. Sarili mo lang ang pagkatiwalaan mo. Habang ako, papatunayan ko na lang sa'yo na hindi ka magsisisi sa pagpayag mo na pakasalan ako. Oh gosh, ngayon pa lang feeling blessed na ako dahil ikaw ang napangasawa ko. Sincere na ani nito. Basta kapag nagkamali ako, sabihin mo sa akin ha. Ginagap ko ng kaliwang kamay ko ang palad nito. Magsimula tayo bilang magkaibigan. Mas maganda yung mabubuo nating samahan kapag ganyan. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Are you sure hindi ka bababa? Tanong ko kay Daniel pahinto pa lang ng sasakyan. Hindi na muna wife, kailangan kong bumalik sa office. Sunduin kita later. Tumango ako habang ina-adjust ang eyeglasses ko. Akmang bubuksan ko ang pintuan nang awatin ako nito. Why? Takang ani ko rito. Kiss ko po. My gosh, nagpapakyut ang asawa ko. Ang tanda na pero ang lakas pa rin ng loob umakto na ganito. Napansin ata nito na nagpipigil lang ako ng tawa. Kaya napasimangot ito. Ito na nga po. Sa cheeks lang dapat ang kiss. Kaso, hindi naman ito pumayag. Sinapo nito ang mukha ko at kinumuyos ng halikan labi ko. Napadaing ako lalo't naramdaman ko ang dila nitong gumaligad sa bibig ko. Tinapi ko ang balikat ito dahil waring nakalimot ito sa kung nasaan kami ngayon. Oops, my bad. Nakangising ani nito na maghiwalay ang labi naming dalawa. Pakiramdam ko'y nangapal na ang mga labi ko. Sa tuwing hahalik kasi ito ay damang-dama ko palagi yung intensity. Pasaway, ingat ka sa biyahe ha. Giling ko rito, sakalang ito ngumiti at tumango sa akin. Nang makababa ako, ay binuksan pa rin ito ang bintana. Wife, maaga rin kitang susunduin ha. Date tayo. Oo na po, bye. Kumaway pa ako rito bago pumasok. Excited na tinahak ang daan patungo sa mansyon. Mami? Tili ko nang makita ang ina na abala sa harap ni Daddy. Oh my gosh, Carmela! Nagyakap kaming dalawa. Miss na miss ko si Mami. Daddy, nang si Daddy na ang akmang yayakapin ko, ay bahagya itong umatras. Kumusta kayo ng asawa mo? Tinitiyak mo bang hindi ka matutulad sa iba mong pinsan? Tanong nito agad. Wala man lang pagbati bago nag-usisa. May ilang pinsan din naman akong naging successful ang arranged marriage. Takot lang din siguro si Dad na mag-fail yung amin ni Daniel. Maayos naman po ang pagsasama namin ni Daniel, Daddy. Paano ka nakakasiguro? Ganyan din ang mga pinsan mo. Pero ilang buwan lang ang pagsasama ay nagpa siya na maghiwalay. Proprotektahan ko po ang marriage namin ni Daniel. Pareho rin naman po kaming masaya sa pagsasama namin. Iyon ang alam ko. Iyon yung nakikita ko sa relationship namin ng asawa ko. Pareho kaming masaya at kontento. Kahit hindi pa nag-e-exist yung love, may respect naman kami sa isa't isa. Siguraduhin mo lang, Carmela, huwag mo kaming bibiguin ng mami mo. Sakalang lumamlam ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sakalang din siya pumayag na yakapin ko siya. Pangako, Daddy, hindi ko po kayo bibiguin ni Mami. I know, responsibility mo na pagtibayin ang pagsasama ninyo ni Daniel. Lahat ng gusto niya, huwag ka na mag-alinlangan na ibigay. Kung kailangan maging sunod-sunuran ka, sige lang. Gusto kong tumutol sa sinabi nito, pero mas pinili kong itikom ang bibig ko. Siguro, ay gusto lang talaga nitong maging okay kaming mag-asawa. Kaya naman, tumango na lang ako rito. Anak, samahan mo muna ako at maghahanda tayo ng merienda ng daddy mo. Sige po, Mami. Naiwan naman si Daddy sa sala habang kaming mag-ina ay nagtungo sa kusina.
Si Trina po ba ay umuwi na rito? Mamayang gabi anak. Talaga po? Nabuhayan ng pag-asa na ani ko rito. Iyon ang sabi niya, ang daddy mo ang kumausap sa kanya. Hindi rin naman namin mapuntahan sa unit niya, alam mo naman ang sitwasyon ng daddy mo. Opo mami, saka kilala naman natin si Trina. Ayaw na ayaw niyang bigla tayong sumusulpot sa unit niya. Sana naman ay magkabati na kayo. Tumalikod ito at binuksan ang ref. Mami, iyon naman po ang madalas kong dasal. Ayaw kong magkaaway kami ni Trina. Hindi muna po siguro ako uuwi para makapag-usap kami ni Trina. Anak, hindi matutuwa ang daddy mo niyan. Tatawagan na lang kita kapag dumating na si Trina mamaya. Umuwi ka sa asawa mo dahil kawawa naman yun mag-isa sa bahay niyo. Sige po mami, sagot ko rito. Pinagmamasdan ko lang si mami habang naghahanda ito ng merienda. Parang pumayat ito, walang sigla ang mga mata na madalas kong hangaan dati dahil very expressive ang mga iyon. Mami, may problema po ba? Ano namang magiging problema ko? Patanong ding ani nito sa akin. Mukha ka pong malungkot. Ah, yun ba? Well, namimiss ko kasi kayo. Namimiss ko yung buo tayo. Pero pace lang din naman ito bago ang acceptance anak. Alam kong darating ang araw na pati si Trina ay mag-aasawa na rin. After all, pareho kayong nasa tamang edad na. Hindi naman ibig sabihin na nag-asawa na ay tapos na yung ugnayan natin mami. May nagbago lang, pero anak pa rin niyo po kami. Bigyan niyo na siguro ako ng apo para may malaro na kami ng daddy niyo. Napabungis-ngis ako sa tinura ni mami. Mami! Tili na tinig mula sa labas. Kilalang kilala ko ang tinig na iyon. Mabilis akong napatayo. Si mami naman ay agad na naghugas ng kamay. Akala ko mamaya pa siya. Tara, puntahan natin ang kapatid mo. Sana naman ay okay na si Trina. Miss na miss ko na ito. Kung nagtatampo pa rin siya sa akin, ay tiyak na masasaktan ako. Anak! Inabutan ko itong nakayakap kay daddy habang nakatingin sa gawi ng kitchen. Agad na kumawala ito kay daddy at tinakbo si mami. Hinihintay ko ang yakap din ng kapatid ko, pero ilang minuto ang nakalipas, waring hangin lang ang presensya ko. Trina, tawag ko sa aking kapatid. Napansin ata nitong nakatitig na si mami at daddy, kaya naman kumilos na ito at yumakap sa akin. I miss you. Bulong ko rito at nangingilid na ang luha. Sobrang saya na muli itong mayakap. Let me go. Pabulong na ani nito sa akin. Saka pilit na kumawala at energetic na hinarap ang mga magulang namin. Na magyaya si mami na magmemeryenda muna, ay nagpresenta agad si Trina na siya na ang aasikaso kay daddy. Hindi pa rin pala kami okay. Galit pa rin siya sa akin kahit na hindi namin kagustuhan ang nangyari at ang ginawa naming paglilihim dito. Kumusta naman ang session mo, Daddy? Tanong ni Trina sa aming ama. Nothing change. Tipid at walang kabuhay-buhay na sagot ng aming ama. Iha, bakit nga pala hindi ka dumalo nung kasal ni Ella? Si Mami nawaring gusto lang akong maisama sa usapan dahil obvious namang ayaw ni Trina na kausapin ako. Busy ako, Mami. Kahit busy ka pa, kasal pa rin yun ng kapatid mo. I'm busy. Hindi ko naman po pwedeng iwan ang ginagawa ko para lang dumalo ng kasal. Again, masakit marinig iyon. Binabalot na naman ng sakit at lungkot ang puso ko. Nasa na yung samahan naming waring kinaiinggitan ng ibang pinsa namin. Solid kami noon, pero ngayon, hindi ko na alam kung saan papatungo. Okay lang po yun, Daddy. Ipapakilala ko na lang si Trina kay Daniel. Singit ko sa usapan nila. Daniel? Salubong ang kilay na tanong nito. Yes, Iha. Daniel ang pangalan ng asawa ng kapatid mo. Alam mo naman, kinakailangan na may sumalo sa responsibility ng company. Kaya kinailangan ng kapatid mo na sumang-ayon sa desisyon ng daddy mo. Daniel? Ulit nito. Daniel Montenegro. Sagot ko rito. What? Gulat na ani nito. Magaling sa negosyo ang lalaking yon, Iha. I can say talaga na mapagkakatiwalaan nito sa negosyo at syempre sa kapatid mo. Proud na wika ni Daddy.
Pansin ko ang pagtigalgal ni Trina, pero nang makita ang pagtataka sa mukha namin ni Mami, ay kiming ngumiti ito. Ipakilala mo ako sa kanya, Ella. Sabi na lang nito. Tumango ako rito at sumagot. Oo naman, ipapakilala kita sa kanya. Masaya ka ba naman sa marriage nyo? Gumawi ang tingin ng magulang namin sa akin. Masaya po ako. Hindi man kami dumaan sa pace na normal sa mga nagiging magkasintahan at nagpakasal, pero pareho naman kami nag-e-effort na mag-work yung marriage namin. That's good, anak, singit ni Daddy. Gusto ko siyang makilala. Inilapag ni Trina ang baso ng juice bago tumingin sa akin, saka ito ngumiti. Namiss ko yung ngiti na iyon. Sorry na kung nagtampo ako sa'yo. Magkatabi kaming nakahiga rito sa treehouse. Niyaya ako nitong magtungo roon na magpaalam ang magulang namin na magpapahinga muna. I'm really sorry, Trina. Hindi rin naman namin ginusto na ilihim sa'yo ang nangyari kay Daddy. Sadyang pinili lang namin yung makakabuti sa'yo. Okay na, sorry rin dahil hindi ako dumalo sa wedding mo. May church wedding pa naman, tiyak doon dadalo ka na. Ikaw ang kukunin kong maid of honor. Napabungis-ngis ito na tumingin sa akin. In love ka na? Parang slow motion pa ang ginawa kong paglingon dito. Ang tanong na iyon ay hindi ko inaasahang itatanong nito. Masyado pang maaga para sa tanong na yan. Nagkasundo kami na habang kasal ay maging magkaibigan para naman may pundasyon ang samahan naming dalawa. May nangyari na sa inyo? Namilog ang matang napasinghap ako sa deretsahang tanong nito sa akin. Trina? Manghang-ani ko sa pangalan nito. Bumungis-ngis ito muli at nagsalita. Why? Don't tell me nahihiya ka. Hello, sister mo ako. Hindi ka magsisikret sa akin. Pero masyado naman kasi yung question mo. Ibig sabihin may nangyari na nga? Tatawa-tawa na ani nito. Pakiramdam ko, buong mukha ko ay pulang-pula na. Lalo't grabe ang tawa ng kapatid ko sa akin. Akala ko talaga tatanda ka ng dalaga. Inisip mo talaga yan? Kunwari nakasimangot na ani ko rito. Oo naman, kasi naman halos dito ka na sa treehouse or sa garden mo nagstay. Mas mahal mo pa nga ang mga halaman mo kaysa sa ibang bagay. Mahal ko pa rin naman ang mga halaman ko Hindi mahilig si Daniel sa gardening. Pero tinutulungan niya ako sa garden ko sa bahay namin. So, you are so lucky to have him? I think so. Nung time na sobrang laki ng problema ni Daddy sa business, hindi siya nag-alinlangan na tanggapin yung offer. Stable na ulit ang business dahil sa mahusay na pamumuno niya. That time, Trina, halos hindi ko kayanin yung problema na bumagsak sa balikat ko. Lugmok na lugmok si Daddy at lahat ng pressure sa akin niya ibinagsak. Walang magawa si Mami dahil alam mo naman yun. Ella, I'm fine now. Si Uncle Javier, galit na yun sa atin ngayon kasi nung wala ka rito, ang gusto niyang mangyari, siya ang mamuno sa negosyo ni Dad. Really? Hindi nga niya mapalago yung mga tinayo niyang business tapos gusto niya pang pamunuan ng malaking kumpanya na pinaghirapan ni Daddy? Yun na nga, kaya hindi pumayag si Daddy. Mahal na mahal ni Daddy yung negosyo niya, kaya hindi madali para sa kanya yung nangyaring pagbabago sa buhay niya. Lagi siyang galit, nakasigaw, stress. At nagpaka-selfish naman ako ng panahon na yon. Bumuntong hininga si Trina na waring nagsisisi. Tama lang naman na unahin mo ang pangarap mo, Trina. Graduate ka na ngayon sa second course na napili mo. Alam ko magiging successful ka sa karera mo. Nag-iwas ito ng tingin na waring biglang hindi naging komportable sa usapan. Tama, babawi na lang ako sa inyo. Dito muna ako sa bahay magstay habang nag-a-apply ng work. Pwede kang mag-apply sa company. Umiling ito at saka tumagilid ng higa. Gusto ko yung pinagsikapan ko talaga ang pwesto ko. Tiyak na magiging bias dahil anak ako ni Daddy. Gusto kong i-improve ang sarili ko na kaya ko. Alam naman natin na kaya mo. Alam natin, pero hindi ng iba. Kaya ipuprove ko na tulad mo, magaling din ako. Magaling ka, Trina. Isa ka ring fighter. Ikaw talaga ang cheerleader ko no?
Tumangutango ako. Kaso ngayon, walang gumagawa niyan kundi ang asawa ko lang. Sa magulang ko, lalo na kay daddy, kailangan gawin at sundin ko ang lahat ng sabihin nito. Para kasi sa kanya, responsibility ko iyon bilang isang panganay. Trina, namiss kita talaga. Hayaan mo, guguluhin ko ang buhay mo palagi. Tatawagan kita, pupuntahan kita sa bahay nyo para naman hindi mo ako mamiss at hindi ka feeling loner. Gusto ko yan. Nangingiting ani ko rito. Kapag naman nasa work na si Daniel, mag-isa na lang ako sa bahay. Kapag tapos na ako sa garden, ay wala na akong ibang magawa. Magbasa na lang ng libro. Maglinis na hindi naman talaga kailangan at matulog. In short, kalahati ng araw ko pagkatapos magtanim ay boring na. Gusto ko yung sinabi nitong pupuntahan niya ako sa bahay. Kailangan ko rin ng makakausap sa tuwing wala ang asawa ko.